Buong detalye sa Kim Chu Rizame issue at reaksyon ni Kim at OG Diaz dito. Ang kontrobersya na kinasasangkutan ng It's Showtime host na si Kim Chu at Eat Bulaga host na si Rizame Dizon ay nagmula sa isang live comedy segment sa noontime show ng ABS-CBN. Ang insidente ay nagdulot ng matinding debate sa buong social media tungkol sa TV humor, network rivalries at body shaming. Noong June 20, 2026, naging tampok sa segment na Lights, Camera, Act song ng It's Showtime ang isang eksena ni na Kim Chu at Brent Manalo kung saan binalaan si Kim tungkol kay Lotus Feet, ang iconic na multo mula sa pelikula ni Chris Aquino noong 2004 na Feng Shui. Sa paglingon ng aktres, ang co-host na si Jugs Hugueta ang tumambad sa kanya na naging dahilan ng kanyang pabirong hirit na, "Ay, bakit si Rizame?" Agad nitong sinabayan si Jugs ng pagsayaw ng signature Cha-Cha Dabarkads ni Riza. Habang nagtatawanan ng live studio audience, mabilis na naging viral ang clip sa social media at umani ng matinding reaksyon mula sa mga taga-suporta at casual viewers ni Rizame. Ang mga kritiko ay nangatwiran na ang paghahambing ng isang batang babae sa isang nakakatakot na horror movie character ay hindi nararapat, walang galang, at katumbas ng pambubuli sa kanyang physical looks dahil ang dalawang host ay nabibilang sa magkatapat na noontime shows. Ang pagbibirong sinabi umano ni Kim ang muling bumuhay sa network rivalry. Depensa naman ng mga fans ni Riza. Lumaki siya sa mata ng publiko bilang isang masipag at may naturally charming talent at hindi dapat ginagawang punchline para magpatawa ng mga manonood. Gayunpaman, mabilis na dinepensahan ng mga fans si Kim at ipinaliwanag na walang masamang motibo ang host. Ayon sa kanila, bahagi lamang ito ng asaran sa pagitan ng dalawang programa at simpleng paghahambing lang sa itsura ni Jugs ang naganap. Maaalala naman na isang payo ang binigay ng Queen of All Media na si Chris Aquino kay Rizame sa pag-handle ng mga bashers. Sa pagbisita niya sa live episode airing ng Eat Bulaga noong June 25, 2026, kung saan guest host ang anak niyang si Bimbi, "Ani Chris, ignore them. Success is the best revenge. Just keep on shining because the more they hit you, the more blessed you are." Gumawa rin si Chris ng paraan para i-assure si Riza sa kanyang self-worth at sinabing, "Huwag kang makikinig sa kanila dahil napakabait mong bata at napaka-talented mo." Marami sa mga fans ang napaisip kung nakarating kay Chris ang tungkol sa pagtawag ni Kim kay Rizame ng Lotus Feet. Kaya niya binigyan ng payo si Rizame na matagal na rin niyang kilala dahil sa My Little Bossings movie nila noong 2013. Sina Kim at Chris naman ay matalik na magkaibigan na nagkasama sa pelikulang Etiquette for Mistresses noong 2015. Natanong naman ang bagong upong direktor ng Eat Bulaga na si Ai Segura tungkol sa kontrobersya sa isang press event. Habang inamin niya na hindi niya nakita ang partikular na clip, nag-iwan siya ng paalala sa mga tao na dapat maging mas sensitibo at maaalalahanin sa mga salitang ginagamit o gagamitin sa TV. Subalit ang pagbibigay payo na ito ni Direk Ice ay sa halip nakatanggap ng ilang backlash online dahil hindi naman niya nakita o napanood ang nasabing insidente. Dagdag naman ng mga tagapagtanggol ni Kim, karaniwan ang nangyayari ang ganoong paghahambing o pagpapatawa sa buong industriya ng entertainment. Dahil mainit ang usaping ito, napag-usapan naman sa kanyang online show na OG Diaz Showbiz Update ang pagdepensa niya kay Kim Chu sa kabila ng pagkakaroon nilang dalawa ng sariling mga issue. Nilinaw ni OG na ang biro ni Kim ay talagang nakadirekta sa kanyang co-host na si Jugs Hugueta. Ipinunto niya na madalas na tinutokso si Jugs sa show na kahawig niya si Rizame kapag nakadrag o nakasuot ng ilang costume. Dagdag pa ng talent manager at showbiz writer, ang reaksyon ni Kim ay hindi nagsasabi na kamukha ni Riza ang nakakatakot na karakter na si Lotus Feet. Bagkus ay tinutokso lamang si Jugs na may suot ng costume. Binigyang diin din ni OG na hindi sinasadya ni Kim na insultuhin o ibuli si Rizame. Ang naging pahayag lang nito ay bilang isang impulsive, split-second joke na tipikal ng live noontime show banter. Napansin ng mga netizens at entertainment outlets na kapuri-puri para kay OG na magsalita at ipagtanggol si Kim
kung isasaalang-alang na ang dalawa ay nagkaroon ng tactless moment o hindi pagkakaunawaan ilang taon na ang nakararaan, kung saan nadama ni Kim na personal ang pag-target sa kanya ni OG sa mga komentaryong nabibitawan nito. Katunayan, isang engkwentro ang nangyari sa kanilang dalawa nang magkita sila sa hallway ng ABS-CBN nang bisitahin ni OG si Vice Ganda habang ginaganap ang grand finals ng Tawag ng Tanghalan. Nang mag-cruise kasi ang landas nila, napatanong si Kim sa kanya, "Buti naman pinapasok kayo." At doon na nagtaka ang misis ni OG at napasabi kung bawal ba siyang makapasok sa dating network na pinagtrabahuan niya. Inamin ni OG na hindi naging maganda ang iniwang impression ni Kim sa kanyang pamilya. Iniisip na lang niya na baka may sama pa ng loob si Kim sa kanya dahil dati niyang isiniwalat sa kanyang vlog na tinanggihan niya ang imbitasyon na lumabas sa kanyang interview show. Gayunpaman, kahit na may personal na tensyon, pinanindigan ni OG sa kanyang programa na hindi malisyoso ang biro ni Kim tungkol kay Riza May. Samantala, nag-iwan naman ng makabuluhang paalala si Kim sa kanyang sarili sa pamamagitan ng isang video post. Ayon sa aktres, matapos niyang masurvive ang mga nagdaang heartaches at pagsubok, natutunan niyang tanggapin na magiging kontrabida talaga siya sa mata ng iba. Binigyang diin din niya na hindi niya sasayangin ang kanyang oras at enerhiya para ipagtanggol ang sarili o ayusin ang tingin ng ibang tao sa kanya. Hahayaan na lang daw niya ang mga ito dahil ang mahalaga ay alam niyang siya ay tao lang at hindi mahina. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comment section below.